Kaya sa Vancouver, Canada, buong mundo gumising at pinakita ninyo sa Marcos administration na hindi kayo sang-ayon sa ginawa kay Pangulong Duterte at hindi kayo sang-ayon sa lahat ng kanilang korupsyon, kabulasugan at lahat ng kadyutan. May sasabihin ba dito? Sorry I'm just being me. Alright? Walang sugarcoating. But ganun pa man, lahat naman kayo halos nanonood ng ating vlog, no? Pero gusto ko lang po bigyan ng emphasize, mahal pala makipaglaban sa katotohanan. Imagine nyo, isang ordinaryong maharlika na lumaki sa isang payak na pamumuhay, umaangkat lang ako sa puno nun Tapos gusto akong gurgurin ng isang makapangyarihang berdugo. Bakit? I love you too, darling. Thank you so much. So, gusto ko lang pong bigyan kayo sa pahuling salita. Huwag po kayo matakot. Dahil isa lang ang buhay natin. Kung mahal nyo yung bayan nyo, mahal nyo yung inyong mga anak, yung mga kinabukasan nila, huwag tayong sumuko sa pakikipaglaban. Sanay po kasi tayo sa Pilipinas na kapag congressman, mayor, natatakot tayo na gano'n kasi sinisindak tayo. Pero ngayon po nakikita ko, ang tatapang niyong lahat! Yay! Dahil yan ang tunay na Pilipino. Maging matapang, bakit naman tayo matatakot sa mga adiktos? Na sumisira ng kinabukasan ng bayan. Imagine nyo isang maharlika, 4 na kaso. Sinong gumastos? Dalawang designers ang nagkaso sa akin. Yung isa, dati ko pa tinulungan. Thank God, case dismissed with prejudice. 3 cases, I'm still fighting. Alam nyo, bago pa ito ginawa kay Pangulong Duterte, itong extraction, kay Inday Sara, impeachment, naibulgar na natin to 2023. Ang unang biktima talaga dito, well, ako yata mas nauna akong kinasuhan kaysa kay Vice President Sara Duterte. But anyway, eto yung kanilang plan. Eliminate the enemies. Ang tawag nila sa atin na mga kritiko at gusto lang natin magkaroon ng magandang buhay ang ating bayan sa Pilipinas ay mga enemies. Paano maging enemies itong mga OFW na nagsusumikap dito, naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak? Kaysa sa mga nakaupo sa Malacanang na walang ginagawa kundi ang suminghot. Jotang Ginilailaban ng Pilipinas! Bring PRRD home! Huwag tayong sumuko! Huwag tayong matakot sa mga diktos! Mahalin natin ang Pilipinas, ipaglaban natin ang ating Vice President at Pangulong Duterte at lahat ng mga nagmamahal sa ating bayan. Thank you very much. Salamat, maharlika po, Jacquera. Sino ang mahal ng masa ng Pilipina? Sino ang mahal ng mga tao dahil binigyan tayo ng buhay na maganda? Binigyan tayo ng servisyo na deserve ng mga Pilipino. Ang susunod po natin na speaker ay isa sa mga pinakamagaling natin na senator sa Pilipinas. Kilala niyo po ba siya? Papakilala na, hindi na po natin dapat ipakilala kasi siya po ay kilala ng lahat ng tao, Senator Robin Padilla. Palakpakan po natin! Waalaikumsalam. Magandang mainit po na tanghali sa inyong lahat. Mga mahal kong ka-Duterte! Duterte! 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 Duterte!
Kahit na iba-iba yung diction natin, sino ang galing ng ibang lugar, hindi ng Netherlands? Lahat po kayo bumiyahe. Sino ang nagbayad ng biyahe nyo? Meron bang bayad dito? Itin ko ha. Meron bang bayad dito? Yan. May ang sarap madinig ko na. Merong mapera kami. Merong may pera kami. Walang bayad dito. Lahat ito nagmamahal sa bansang Pilipinas. Dahil 2016, nung ako po ay nangampanya para kay Rodrigo Roa Duterte, sarili ko rin pong gastos. Yes! Ako po ay umikot dito, hindi lang po sa Europa, hanggang sa Middle East, Southeast Asia, nangampanya po ako, sarili kong pamasahe, sarili kong hotel. At nung nakaupo na po si Mayor, hindi po ako humingi ng posisyon. Wala po akong hiningin kapalit. Ang ibinigay po sa akin ni Mayor, nakataon, binigyan niya ako ng absolute pardon, pangalawang buhay. Kaya nandito po ako, nakalulungkot mang sabihin, pero marami po sa mga kaibigan namin ni Mayor, kakilala na lang. Napakabilis pong makalimot. Mga traitor! Pero kami naliligayahan sapagkat ang ganap na ito ay nagising ang damdamin ng mga Pilipino. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad! Hindi kami bayad! Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. May pera kami! Pera kami! Bayang Pilipinas, naririnig mo ba sila? Yes! Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Pera kami! Yan. Yan ho ang isang bagay na wala sila. Wala kaming utang! May utang kami! Marahil marami din silang pera. Pero walang nagmamahal sa kanilang katulad ninyo. Duterte! 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 Bilib talaga ako sa mga Pilipino dito. Ang init, napakainit ngayon. Nung mga nakaraang araw, nung bagong dating kami, nanginginig kami. Ngayon naman, napakainit. Yung suot ko, ang init. Eh, napakainit pa ng pagmamahal nyo, kaya sol na sol. Duterte! 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 Ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan, ako naman po ay makikiusap sa inyo. I love you, ma'am. Hello, ma'am. I like your green blouse. Thank you, sir. Alaikum salam. Ngayon po,
na-eksakto po lahat. Na-eksakto lahat itong nangyayaring ito sa panahon po ng kampanya. Isipin po ninyo ang nangyari sa amin sa PDP. My brother Michael, welcome. Kala nyo, di ako marunong mag-English ha. That's my brother there. Welcome, my brother. Hanggang doon lang muna tayo sa welcome. Come back later! Mga kababayan, yung aming pong chairman, yung aming pong ulo, yung aming pong utak, sa ngayon ay nakakulong dito sa Dahig. So, kalulungkot po yan para sa amin sa PDP Laban. Sapagkat para po kaming tinanggalan ng ulo. At alam naman po natin na sa Digong, kapag kakating at magsasalita, ang tao dumadating kahit hindi sila bayad. Kaya po ang problema namin ngayon sa Pilipinas. Wala yung aming ulo. Kaya po, katulad ng iyong sinabi, lumalakas po ang loob namin sa PDP Laban kapag nakikita po namin kayo. Yes! Sana po yung pakiusap. I love you, ma'am. Yes! Alam mo, ma'am, sa totoo lang, gustong-gusto kong pumis. Kaya lang, binabanatan ako, binabash ako. Pumunta daw ako sa Holland para humalik. Sen, ito, isa-isahin mo! Pangit kasi sila. Kaya humihingi ng halik sa kanila, kaya... Kasalanan ko ba kung pangit sila, di ba? Yes! Kasalanan Kaya nila ako, yan! pag walang camera, I'll give you the kiss. Sen, unahin mo ako! English yun, English. Sana po. Yes, ma'am. Papangako mo ba pagka binoto mo lahat yung senador ng PDP? I'll give you a big kiss. Yes! Mamaya, ma'am, kasi baka makulang na naman ako, mabas na naman ako. Pagalitan ka ni Marie. Diba wala na? Yes, ma'am. Wala na! Oh, yes, ma'am. Lahat po kayo yayakapin ko. Hindi po yan kahit kailan naging issue sa mga ka-Duterte. Sapagkat ang mga ka-Duterte po malapit sa tao. Lahat po na nagmamahal kay Pangulong Digong. Lahat po kami tinrain ni Digong na maging malapit sa tao. Kaya patawarin niyo po kami, lalo-lalo na po sa mga kapatid kong Muslim, kung na-offend po kayo, doon po sa humiling ng halik at hinalikan ko, patawarin niyo po ako. Pero wala naman pong mali siya yun, kung hindi. Yun po ay, yung kababayan natin, napakatagal dito, humingi ng kiss, hindi mo ibibigay, napakadamot mo naman. Pagmamahal sa bayan! Ang hihira naman. Opo. Kaya mga kababayan, ibabalik ko po dun sa issue, meron po kaming mga kandidato na ito po yung itinutulak ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pong mga senador na ito, hindi naman po ito basta-basta. Andyan din po si Atty. Hillo. Andyan din po si Pastor Apollo Kibuloy. Andyan po si Kuya Philip Salvador. At nandyan po yung anak-anakan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nandyan po si Bongo. At nandyan din po si Bato, ang pinakamatapang na tao. Si Bato. Ha? Meron ba ako nakakalimutan? Si Dr. Mata. Nabanggit ko na po, Atty. Vic Rodriguez. Wala nga, nakakalimutan yun. Marcoleta, lahat po yung powerhouse po yan. Hindi po kayo magsisisi, mga mahal kong kababayan, kapag binoto nyo po ito. Dahil kung gusto po natin talaga ng tunay na pagbabago, kailangan bumoto kayo ng bago.
Kasi hanggat bumoboto po kayo ng paulit-ulit at umaasa kayo ng panibagong resulta, ay hindi po ganun ang mangyayari. Paulit-ulit lang. Kaya sana po, suportahan niyo po ang PDP laban dahil meron pa po tayong isang laban. At yun po, yung ibinabato nilang impeachment sa ating Vice President. Kaya kailangan po magkaroon tayo ng mga senador na tatayo. Hindi matatakot at ipaglalaban ang ating bayan. Yun po, mga mahal kong kababayan. Ngayon naman, okay. Ganda nun, ha? I am not a Filipino for nothing. Tapos na ako sa aking mensahe sa inyo. Gusto ko pong pasalamatan din po pala si Ma'am Maharlika. Ma'am Maharlika, mabuhay po. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa ibang bayang Pilipinas. Dahil po kayo nasa Estados Unidos, ang inyong pong boses ay napakalakas. Maraming salamat po. Ngayon naman, siyempre hindi kumpleto kung hindi ako kakanta. Sayang naman. Sayang naman. Boss. Ilagay mo nga dyan. Hindi ha. Asan ba yung host natin? Sir, dito po ako. O ma'am, boss, ikaw muna dito. Mag-uusap muna kami ng DJ. Sige po. While waiting for Senator Robin, we would like to thank the following: Den Haag Police Department, Staatsbosbeheer of the Netherlands, and we would also like to thank the City Mayor of Den Haag for their full support. Mahal natin ang Pilipinas! Para po susugan ang sinabi ni Maharlika, we, the Filipino people, who deeply respect and support our former President Rodrigo Roa Duterte, we humbly appeal for his immediate release and safe return to the Philippines. President Duterte dedicated his life to the service of the nation, leading the unwavering commitment to peace, progress, and protection of the Filipino people. Under his leadership, our country witnessed significant improvements in public safety, governance, and the fight against crime and illegal drugs. His policies, though firm, were always rooted in his deep love for the Philippines and its people. We firmly believe in his innocence and recognize the lasting impact of his leadership on our nation. The overwhelming support he continues to receive from millions of Filipinos is a statement to the trust and gratitude we have for him. In the name of justice and fairness, we respectfully ask that he be granted the opportunity to return to the Philippines, to the country he selflessly served, to the people who continue to hold him in highest regard. Please hear our plea. Let President Duterte come home. Duterte, 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 Bakit ba tayo nandito? Mahal natin ang Pangulo! Wala tayong ayuda, wala tayong sardinas, wala tayong 5,000 pesos. Dahil sarili natin ang ating gastos ngayon. Am I right? Mahal natin ang Pangulo. And now, ladies and gentlemen, we will sing Happy Birthday to Tatay Digong. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tatay Digong. Happy birthday to you.
Once more, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Kay wa man may kahatag kanimo, we will sing only happy birthday. We love you, Tatay Digong. We support you. And we love your daughter, Inday Sara. Mga kababayan, Pilipinas! Pilipinas! Sabayan natin ang kanta. Duterte pa rin ay magmamahal sa atin. Laban niya ay laban namin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas! Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ano ang sigaw ng lasang Pilipino? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! 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 We would like to recognize the presence of our beloved attorney, Salvador Medialdea. Siya po ang nagtanggol sa ating pinakamahal na presidente sa Pilipinas, si Rodrigo Roa Duterte! Pakiusap po, pakiupo lang po tayo, kalma po tayo. Yun po ang paalala ni Tatay Digong sa atin. Kailangan po tayong kumalma at believe na meron din pong hangganan ang ginagawa nila sa Pilipinas at sa mga nagmahal kay Rodrigo Roa Duterte. Makinig po tayo kay Attorney Salvador Medialdea. Siya po ang nagtanggol kay President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court. We would like to let everybody know that the Philippines is a sovereign country. We have our own legal system. Rodrigo Roa Duterte does not belong here. He deserves due process. Bring Duterte home! Hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Bingbong Medialdea, dating Executive Secretary ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam po ninyo, hindi ko talaga kaya pumunta ngayon dito dahil sa ating kalagayan. Pero meron lang ako isang bagay na gustong i-share sa inyong lahat. Makinig po tayo. Ito po yun. Tinatawag nila ako na Best Friend Duterte. Hindi. Ang tunay na Best Friend Duterte, ikaw, kayo.
Alam ko po yun dahil sa 6 na taon at ang pagsilbi niya bilang Pangulo ng ating bayan, iisa lang ang kanyang kaibigan. Ang kaibigan niya